adoption, pero for the sake ng ating alliteration, yung adoption ay kinuha natin sa cherish. Cherish. God is able to cherish. Yan po ang synonym ng adoption. Ang idea natin ay kaya ka ng Diyos kupkupin. Kaya ka ng Diyos kupkupin. Yan po ang ating pag-uusapan. Kaya ka ng Diyos ampunin. Maintindihan po natin yung bakit ba may salitang ampon? Kasi yan po ay salita ginagawa ng mga taga-Roma. Yan po in the Roman world. Ito pong adoption, synonym ng cherish. Ang isang inampon ay tumatanggap o tumanggap ng tinatawag na full legal status. Lahat ng inampon ay legally anak talaga ng Diyos. O anak ng tao. Halimbawa, kayo ay may inampon. Isang baby. Yan po ay ginagawa na noon pa sa Roman world. At kapag ikinampon, ikaw po ay merong legal. Status. Siya po, ang bawat inampon po sa hinango ni Pablo do sa ginagawa, practice ng Roma, kapag ang isang tao ay inampon, ito man po ay sa pagkapanganak o pagkabata pa o ilang taon na, sila po ay merong karapatan o equal na karapatan ng mga talagang sagyang inianak. Halimbawa, ako ay may anak, si Jimwell, pero kinakukulangan dahil hirap na kami. Ay nag-ampon kami. At yun po ay may legal status, At yung aking inampon ay may karapatang pantay ni Jimwell. Natindihan niyo ba yan? Yan po yung word na adoption, Na yung synonym ay cherish. At ang kanyang mga pananagutang dati at pagkikilanlan sa kanya, kung ano man lahi siya galing, ano mang ugali yan, kung kanino man magaling, yan po'y erase. Hindi na ibinibilang ng mga umampon ang mga caricature, mga usapin pa, wala na. Kapag na-settled na yan, inampon pa na yan, wala nang habol yun. Erase na ang lahat ng pinanggalingan. Ang karapatan ay nasa magulang at ang inampon sa magulang. Yan po yan. Kayo pinakaranas ng ganyan? Nakasaksi ho ba kayo ng ganyan? At siya po ay naging bagong tao dahil siya po ay nasa bagong pamilya. At ito po ay ginamit na Apostol Pablo sa usaping pangkaligtasan. Ngayon, yung ating binasa, dalawang tagpo. Efeso chapter 1 verse 5. Ang Efeso chapter 1 po ay adoption. Na ang usapin po diyan ay being saved and brought into God's family. Yan pong Efeso 1:5 ay adoption or cherish. God is able to cherish. Ito po'y tumutukoy sa mga taong iniligtas at idinagdag sa pamilya ng Diyos. Hanggat hindi ka ligtas, wala ka sa pamilya ng Diyos. Ngayon, yung Romans chapter 9 verse 4 ay bagaman word adoption pero magkaibang aplikasyon. Kasi yung Efeso 1 verse 5 concern about salvation. Pero itong sa Israel, ito'y concern about nation. Maraming bansa. How many nations mayroon ang mundo? Alam ni Utoy yan Nalimutan ko na. Sinong press pa ang memorya? Okay, kung ilan man yan. Di ko natanda Ang punto, sa dinami-dami ng bansa, Israel ang hinirang ng Diyos para maging kanyang inampon, tinangkilik. Pero, merong individual sa Israel, bagaman inampon, ay hindi ligtas. Hindi lahat ng Hudyo as a nation ay ligtas.
Ha? Pero sila'y inampon as a nation, pero hindi inampon lahat sa kaligtasan. Naintindihan niyo ba yan? Halimbawa na dyan, si Judas. Hindi kayo Hudyo yun. At marami. Yung mga Pariseo, Hudyo yun. Yung mga nagpapako kay Kristo, Hudyo yun. Sila'y hinirang bilang bansa, pero hindi lahat nahirang para sa kaligtasan. Sila ay maliligtas pa as a nation after on the later part of 7 tribulation period. Mahabang saysayan yan. Pero itong 1 verse 5, tumutukoy sa lahat ng ligtas. Inampon para maging tunay na mga anak ng Diyos, kabilang sa kanyang pamilya. Okay, naiintindihan mo ba? Ngayon, yun pong salitang adoption, yung word for word na adoption, yan po ay 5 beses nabanggit sa Bible. Particularly sa New Testament. Hindi ko na ba yung banggitin kung saan talata, kasi tatagal ang oras ko. Andito din naman. Kaso lang, at least yung word for word, the word adoption, nasa Bible talaga yan. Okay. Pero may mga synonym, may mga principles related sa adoption. At ang sabi ng aking tiningnan, aside from 5 specific word for word mention na adoption, may 5. Yung mga principle katulad ng children of God, sons of God, yan ay synonym sa tinatawag na adoption. So more than at least 50 times mentioned ang idea, ang prinsipyo, ang adoption. So ibig sabihin, talagang nasa Bible ang word na adoption. We cannot erase that in the Bible. Okay, ngayon, hihiwag-hiwagin po natin ang mga katotohanan out of those verses. Natin pag-aaralan, God is able to cherish. Kaya kang kupkupin ng Diyos. Ang dapat nating maintindihan muna, mga kapatid, sa sinatawag na adoption, bakit ba may usaping pag-ampon ang Diyos pagdating sa kaligtasan? At bakit may pag-ampon ang Diyos pagdating sa mga bansa? Una, hindi lahat talaga ng mga bansa kumikilala sa Diyos. Tanging bansang Israel lamang ang may tamang Diyos. At mahal na mahal ang Diyos ang bansang Israel. Kaya akala mo, liit na liit ng bansa, hindi magapi-gapi. Backslider pa yon. Di ka? Di lalo na kung ang bansang Israel ay wagas sa Panginoon. Ngayon, bakit may adoption na ikaw ay kinupkup ng Diyos para maging pamilya ng Diyos? Bakit? Ito ang tatandaan ninyo. Hindi lahat talaga anak ng Diyos. Bakit ka kukup-kuping gaya ng anak ng Diyos? At ibibilang, idadagdag sa kanyang pamilya. Ibig sabihin lang, kung hindi ka kukup-kupin, hindi ka talaga anak ng Diyos. At nais ko pong pauli-ulit na sabihin sa inyo, ang Biblia talaga ay nagtuturo na hindi talaga lahat anak ng Diyos. Kaya hindi lahat pupunta sa Diyos. Kaya hindi lahat pupunta ng langit. Kaya sana itong mensaheng ito ay magbukas ng inyong isipan sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na hindi lahat ng tao'y anak ng Diyos. Ba't ka paampunin kung anak ka na niya? At saka bakit kaampunin na ang idea ay garne? Yan. Bumilis na naman ang aking utak. Hindi lahat ay anak ng Diyos. Patunayan natin muna ng kaunti. Diyan sa John 8:44. John 8:44. Alam natin ito. Masakit ito, pero anong gagawin? Ito, wag na tayo natin pakahabaan, yung bungad pa lang. Kayo'y sa inyong amang Diablo. Kapag kayo ay may King James na Bible, yan ay red letter. Pag sinabing red letter, yun po yung mga sinalita mismo ng Panginoong Hesus. Siya mismo may sabing, kayo'y sa inyong amang Diablo. Therefore, kailangan kang ampunin.
Hindi lahat ng tao ang magulang ay Diyos sa spiritual. Are you with me? Nung ako ay napasok sa Bible School, lahat ng tao ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng ganito. Mayroon tinatawag na Benay Elohim and Benay Jehovah. Lahat ng tao ay anak ng Diyos sa pagiging nilikha. Ang tawag yan ay Benay Elohim. Pero hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos sa pagiging tinubos. Ang pagiging anak ng Diyos, pagiging tinubos, ang tawag yan ay Benay Jehovah. Ang Benay Elohim, lahat ng tao anak ng Diyos, pagiging nilikha. Pero hindi lahat ay anak ng Diyos, pagiging tinubos. Kaya ang tawag doon, Benay Jehovah, pagligtas. Pero anak ng Diyos, Benay Elohim, pag nilikha lang. Amen. Kayo ba'y anak na ng Diyos? Tsak niyo na bang kayo palangit pag namatay? Lahat ng anak ni Satanas, pa-impyerno yun. Iga, kung saan nakatira ang iyong mga magulang, doon ka dapat din nakatira. Dahil ang Diyos ay nasa langit, di ang kanyang mga anak ay palangit. Kung hindi ka anak ng Diyos, sino magulang mo? Kayo'y sa inyong amang Diablo. Kaya hindi ito bibirong usapin. Bakit ito bibiro? At least yung word for word, 5 times minensyon. Pero yung children of God, sons of God, heirs of God, ang daming binanggit yan. Almost 50 plus. Yung isa nga ay mahalaga, yung pa kayang more than 50. Tama ba? Yung tuldok pinag-uusapan, tuldok at quit pinag-uusapan na sabi ng Bible, magaan pang mawala ang langit at lupa kaysa tuldok at quit ng aking mga salita. Pinaglalabanan ng tuldok at quit, ay lalo pa kaya yung more than 50 verses? Kaya kapag hindi mo tiyak na ikaw ay anak ng Diyos, anak ka ng job load. Ganun lang yun. Ganun lang yun. And don't claim na lahat ng tayo anak ng Diyos. Marami kang masasagasaan talata. Well, una, alam nyo, ako'y gantong mangaral, kaya natagal. Ang sarap kasing bulayin. Na, hindi naman tayo basta imik ng imik dito, nilalasa natin. Unang dapat maintindihan natin, out of those verses, pero hindi ko kinuha. Kinonsize ko na lang, namili ako ng ilang talata out of those verses. At least 5 puntos. Una, sa John 1:12. Efeso 1:5. Efeso 1:5 muna. Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Cross-reference po niyan, Galatians chapter 4, verse 4 and 5. Datapwat nang dumating ang kapanahunan, kasi pinalano talaga yan ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na pinanganak sa ilalim ng kautusan. Verse 5. Upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkukup-kup. Yan ay yung pagkukup-kup, adoption sa mga anak. Then, basahan natin ang verse 12. John 1:12. Datapwat ang lahat ng sa kanya ay nagstanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos, sa makatwid bagay ang mga nagsampalataya sa kanyang pangalan. Mga kapatid, ang Diyos ay nagtalaga na magiging mga anak ng Diyos. At itinalaga na rin yung paraan para maging anak ng Diyos ang tao. Ang Panginoong Sus. Na kapag ang Panginoong Sus na itinalagang maging tagapagligtas ay yung sasampalatayanan, welcome into God's family. Ano ba ang welcome lang sa God's family? Yung mga taong nanampalataya kay Kristo. Hey, are you with me? Hindi lahat nasa loob ng pamilya ng Diyos. Sino lang yung welcome? Sa makatwid bagay ang mga nagsampalataya sa kanyang pangalan. Bakit? Sila yung mga anak ng Diyos. Amen?
Okay, so number one, sila po yung welcome. Pag sinabing welcome, sila po yung ipinasok. Sila po yung authorized. Sila po yung binigyan ng karapatan. Hindi lahat ng tao ay welcome. Hindi lahat ng tao ay kabilang. Hindi lahat ng tao ay nasa loob ng pamilya ng Diyos. Yun lang ang nagtiwala kay Kristo. Amen. Ano ba ang pagtitiwala kay Kristo? Ganito ang pagtitiwala kay Kristo. Paano palataya kay Kristo? Itinatakwil mo na pag hindi siya. Hindi pwedeng pagsabayan ng mali at tama. Walang reservation sa faith. Naintindihan niyo ba yan? Hindi totoo yung sabing, si Kristo ay isa sa aking pinagtitiwalaan. Mali yun. Kung ikaw ay magpapakasal at sasabihin mo sa babae, isa ka sa aking minahal. Isa ka sa aking pinakasalan. Hilaw na lalaki yan. Kaya alam mo, ang tunay nagtitiwala, lahat ng mali, iyong itinatakwil. Kasi ang daling maniwala eh. Bakit ang dami mo yakap? Lahat naman ng tao nagsasabing naniniwala kay Jesus. Kaso lang, naniniwala rin kay Mary. Naniniwala rin sa anting-anting. Naniniwala rin sa tradisyon. Naniniwala din sa good works. Naniniwala rin sa reliyon. Fake yan. Fake yan. Wala ka sa loob ng pamilya ng Diyos kapag si Jesus ay sinasamahan mo pa ng iba. Are you with me? Nako. Iisa ang tagapagligtas. Kaya basahin natin chapter 4, verse 4 ng Galatia ulit. Ano sabi dyan? Datapat nang dumating ang kapanahunan. Kasi nakatalaga ang tagapagligtas, nakatalaga din ililigtas para maging anak ng Diyos. Yan o. Sinugo ng Diyos ang kanyang mga anak. Hindi, anak lang. Anong layunin? Anong layunin? Na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan, verse 5, upang matubos niya ang nangas ilalim ng kautusan. Kaya nakakaawa yung mga Sabadista, no? Hanggang ngayon nagpipilit pa dyan. Ibig sabihin, naandyan pa sila. Pero ang tunay na anak ng Diyos, wala na dyan, natubos na nga eh. Upang matanggap natin ang pagkukup-kup. Matatanggap natin ang pagkukup-kup sa magitan ni Kristo. Ibig sabihin, God is able to cherish. Kaya ng Diyos na ikikup-kupin kung ikaw ay kay Kristo lang aasa. Amen. Sana walang reservation. Amen. Alam mo, pag si Kristo ay may reservation, para si Kristo hindi click. Para si Kristo hindi sapat. Para si Kristo ay mahina. Magaling ng may reservation. Kung ako'y sumala din, di yung iba naman. That's blasphemy. Ngayon, kung bukod kay Jesus, may paniniwalaan ka pa, hilaw ka. Wala ka sa pamilya ng Diyos. Kahit nga sa pamilya, iisa ang ama. Ang hirap naman yung pamilya, tatlo ang ama. Kaya dapat, pagpasok mo sa pamilya ni Kristo, wala kang kikilalaning tagapagligtas, iisa lang. Amen. Mga bisita namin, gusto nyo bang kayo palangit pag namatay? Walang papasok sa langit na hindi anak ng Diyos. Tama. Dapat kabilang sa pamilya. Kaya nga may awitin tayo, ako ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Si Jesus ang sa akin ay tumubos. Ganyan nga ba? So yun ang sabi ng Bible. Di kaya? So, out of those verses, isa mapapatunayan natin doon, pag sinabing inampun ka, kinupkup ka, ikaw ay welcome into God's family. But, hanggat hindi ka nananampalataya, wala kang kay. Amen.
Nakakalungkot, ang alam ng tao, lahat daw ay anak ng Diyos. Binay Elohim, totoo yan. Pero hindi lahat anak ng Diyos sa magitan ng Binay Jehovah. Amen. Kaya ba itiyak na ninyong anak ng Diyos? Simple lang. Manampalataya kay Jesus. Pero paano mapapatunayan? Dapat siya lang. Amen. Tama ba? Ang lalaki na kinasal, pero may iba pa. Manluloko ang tawag doon. Kaya niluloko mo lang ang Diyos. Kapag bukod kay Jesus, meron pa. Tama ba? At sabi ng Bible, hindi natin maluloko ang Diyos. God is not mocked. What we sow shall also we reap. Hindi ang Diyos ay hindi na pabibiro. Ano mang tanim natin siyang ating aanihin. Niloko mo ang Diyos, ay tianihin mo yan. Tama ba? Kaya mahiniwalang si Jesus ay sapat. Siya lang ang pambayad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Inaalaala nga natin itong Semana Santang ito. Na siya ay namatay. Inilibing. 3 araw nagbangon maguli. Pero kwento lang sa marami. Wa effect. Hindi nga nila alam kung sila'y palangit pag namatay. Kaya sa aming mga bisita, huwag sana lumabas dito na hindi mo alam. Mahirap ba yon? Mahirap yon sa pride. Pag hindi mo ibaba ang iyong sarili na mali yung iyong pinaniniwalaan, mahirap yon. Pero kung ikaw ay bababa na si Kristo nga lang pala ang tama, madali yan. Dahil walang ibang luna sa kasalanan kundi si Jesus. Amen. John 1:12, so una, welcome into God's family. Authorized. Believers are authorized as God's children. Balikan natin ang John 1:12. Aga pa naman. Nangangati lang humanga yung balat. Kanina, mata. Pakibasa nga ninyong lahat. Alam mo, ang bigat ng salita, binigyan ng karapatan. Ibig sabihin, wala kang karapatang tawaging anak ng Diyos hanggat hindi ka nananampalataya kay Jesus. Tama ba? Usaping ampon. Usaping ampon. Hindi pwedeng mere words. Ay, ako inampon na. Ano ang dokumento? Anong legality? Di ka? Kaya nga pinaliwanag natin yung pag-aampon muna sa Roma na ginagawa nila, hindi ka basta aampunin at wala kang karapatan kung walang legalidad. Sino ba nakakaintindihan ito? Yung nakaranas niyan? Kayo ba nakakita ng mga umampon? Ako nagbabalak pa lang pag talagang hindi umubra. Pag may pang-ampon. Tama. Okay, number 2, not only welcome into God's family, hindi ho lahat nasa loob ng pamilya ng Diyos. Yun laang nanampalataya. Pero nais kong linawin ang pananampalataya. Ang pananampalataya dapat totoo. Kapag si Kristo talaga yung sinasampalatayanan mo, itinatakwil mo na kapag hindi siya. Hindi pwedeng mix-mix. Tatandaan ninyo yan. Naintindihan nyo ba? Kaya yung yakap mo ang lahat, naku, nakakaawa ka. Hilaw ka. Hindi unyango ang pananampalataya. Alam mo yung unyango? Kung saan dumapo, yun ang kulay. Sino nakakita ng unyango? Kayo ba'y taga Batangas? Taga Pilipino? Kayo mga Pilipino? Unyango? Yung parang butiking nalipad. Parang butiking nalipad yun. Di ka, Berhel? Nakakita ba kayo ng ganon? Yun ay pag dumapo sa tubo, kulay tubo. Pag yun ay dumapo sa kahoy, kulay kahoy. Anga-anga? Boy. Alam ko, anga-anga ngayon. Anga-anga. Pero
Marami talaga anga-anga. Kinaman na kayo. Ito muna, natagal ako eh. Okay. Welcome into God's family. So, alam mo, mabigat na pangungusap ito. Huwag niyo itong basta gagayan-gayanin. Dahil hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. At kung hindi ka anak ng Diyos, hindi ka papa sa Diyos. Pero ang tunay na mga anak ng Diyos, si Jesus lang ang niyayakap. Amen? Number 2, not only welcome into God's family, but also warranted as children of God. Warranted as children of God. No? Ito po yung, again, prinsipyo, binigyan na tayo ng tamang katatayuan bilang anak ng Diyos. Again, sa John 1:12. Ang sino mang sumasampalataya ay pinagtitibay na ikaw ay anak ng Diyos. Then doon sa Roma chapter 8 verse 15, parang nagkalahok-lahok ito. Tingnan nga po natin ang Romans 8:15. Yan. Bagaman gagamitin uli natin ito. Okay. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkalipin sa kitatakot, datapwat tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkop, na dahil dito'y sumisigaw tayo, Ama, Ama. Saan ba? Verse 16 pa. Yan. Ang espiritu rin. Mamaya gagamitin din natin ito. Ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. So, pandalawa, warranted. Pag sinabing warranted, anong idea? Ina-assured. Pag tinuntun niyo po ang mga talata na usaping adoption, kung kayo may concordance, tapos tingnan niyo yung ibang mga synonym niyan, nag-a-outline po yun ng kanya. Sundan lang ninyo ng tapat yung mga talata, may flow. Ano ho? Lahat ng mga anak ng Diyos ay nasa loob ng kanyang pamilya, yung mga sumampalataya. At yung mga anak ng Diyos niya, yan po ay warranted, yan po ay may assurance. Pinagtibay pong sila'y mga anak ng Diyos. Amen? John 1:12 ulit, basahan natin. Sa lahat ng tumanggap o nanampalataya ay binigyan sila ng karapatan. Karapatan. Ang nagbigay ng karapatan, ng authority at ng assurance ay ang Diyos mismo. Okay. Maliwanag ko ba? We are given the right and status of God's children. Warranted. Warranted. Ano ba ang warranted? Warranted. Patunay. Authorized. Limutan ko yung warranted na yan. Ang alam ko yung warranted. Ano ho? Pero yon warranted. Ang idea kasi diyan ng warranted, yan po ay, kumbaga, halimbawa, meron akong karapatan na ikaw ay arestuhin. Meron akong warrant of arrest. Tama ba yan, Brother Barrel? Tama ba yun, Brother Nico? Ano? Ang Diyos ba, may karapatan kang tawaging kanyang anak? May patibay ka ba na kanyang anak ka? May katunayan ba ang Diyos na ikaw ay kanyang anak? Ang binigyan lang niya ng patibay, ang sabi doon ng ating binasa sa Roma 8:16, bagaman magkakasalibuayan tayo, kasi pare-pare naman ang prinsipyo. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo, nagtitibay. Kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Amen? Kasi ang dali namang umangkin na kayo anak ng Diyos eh. Ano ang iyong patunay?
Di ka? Yung mga nasayaw sa diskuhan ng walang damit, nag-aangkin din yung anak ng Diyos. Yung mga magsusugal, nag-aangkin din anak ng Diyos yun. Yung may barek, tanongin mo, anak din ng Diyos yan. Wala. Kaya kung pag-uusapan natin, sino bang hindi anak ng Diyos? Lahat. Pero may patunay. Kayo ba anak na ng Diyos? Check nyo na bang kayo anak ng Diyos? Ano ho? To all who did receive Him, He gave the right to become the children of God. Hindi lahat meron. Hindi lahat pinagtibay ng Bible. Actually, marami tayong patunay sa Bible eh. Doon lang ako tumugmok sa mga talataan na ang prinsipyo ay adoption. Halimbawa, mangagsisi kayo. Sabi ng Bible, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit, Matthew chapter 3 verse 3. Pero pagdating ng verse 8, mangagbunga kayo ng karapat-dapat sa pagsisisi. Amen. Ang sabi ng Bible, ang Diyos ay ilaw, at sa Kanya walang anumang kadiliman. Ang nagsasabing siya'y nasa Diyos at lumalakad sa kadiliman ay sinungaling. Amen. Maraming sinungaling. Number 3. Not only welcome into God's family, warranted as children of God. Number 3, witness. Ito po, kaya kasaligwayan tayo witness by the Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang saksi. Ang Holy Spirit ang another nagpapatibay, nagko-confirm na tayo'y mga anak ng Diyos. Kaya kung wala kang Holy Spirit, hindi ka talaga anak ng Diyos. At kapag wala kang Holy Spirit, hilaw ang pagtitiwala. Ano ba ang Holy Spirit? Siya ang nagdadala sa atin kay Kristo. At dadalhin ka kay Kristo lamang. Kapag Holy Spirit ang involved sa iyong kaligtasan, hindi ka na yan dadalhin sa relihiyon. Hindi ka na yan dadalhin sa paniwala ng 10 utos. Mabuting gawa. Dadalhin ka kay Kristo lamang. Amen. Basahin natin ulit, verse 15. Yan ba yun? Yung binasa natin kanina? Hindi, verse 16. Verse 16. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Ang adoption, mga anak ng Diyos. Charis, synonym ng adoption. Pagkukupkop, paano pinagtitibay? Banal na Espiritu. Nasaan ba Holy Spirit? Nasa puso ng mga anak ng Diyos. May time pa ako. Nung ako nasa Santo Tomas, may pastor dati doon, na ngayon hindi na pastor. Siya daw ay natamnan ng kanyang ama ng anting-anting. Oo. Alam niyo ba yung mga natamnan ng anting-anting? Pinakita talaga niya sa akin yung kanyang binti, Utoy, Ryan. May bukol na naakyat. Manhik, manaog. Sabi niya, ano yan? Hindi mo pa opera. Ala, baka madali yung ugat. Ayaw paalis. Ano yan? Yan ay kay subo. Alam niyo ba yung mga subo? Yung auntie mag-aanting, kaso nagkasakit sa baga. Ubo ng ubo, manilaw-nilaw na. Sabi sa inyo, antayin mo, may anting yun. Yain na. Iyon ay anting mong yan. Ang punto ko mga kapatid, yung may subo ng anting, kita mo nga, pinakita sa akin na akyat. Yan, paano malalaman na may Holy Spirit? Ay, hindi mo naman nakikita yan. Kasi ang Holy Spirit pala nagpapatibay na ikay anak ng Diyos. Ang tanong, paano mo nalamang may Holy Spirit ka? Amen. Assignment. Kayo, alam niyo bang kayo may Holy Spirit? Kasi balik ulit tayo sa talata. Balik tayo. Una, welcome into God's family, warranted as children of God. Then, witnessed by the Spirit. Ang Holy Spirit mismo nagpapatotoo na tayo anak ng Diyos.
Ngayon, ang tanong, paano mo napatunayan? Ikay may Holy Spirit. Basahin nga natin ulit ang verse 16. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo. Ibig sabihin, ang Banal Espiritu ang nagtitibay. Ang Banal Espiritu ang nagko-confirm. Ibig sabihin, kapag may Holy Spirit ka, damayan ang Espiritu mo na tayo mga anak ng Diyos. So, ang sino man tinitirahan ng Holy Spirit, anak ng Diyos. Amen? Ang sino mang nanampalataya kay Kristo, tatahanan ng Holy Spirit. At yung Holy Spirit na yun mismo magpapatotoo na ikaw na kanyang tinatahanan, anak ka talaga ng Diyos. Yan ang sabi ng Bible. Kaya nakakatuwang alaman mong may Holy Spirit ka. Ibig sabihin, anak ka talaga ng Diyos. Paano malalaman nyo? Bit yung anting na subo, alam. Tapos Holy Spirit, hindi mo ramdam. Oh, parang marami natatakot na. Ano? Pastor, sapo ko. Minsan inaandin ang Holy Spirit. Minsan inaandin Mga kapatid, dapat kapamo sa buhay na may Holy Spirit ka. Kasi yan ang magpapasaya sa iyo. Bakit? Siya yung patotoo. Ang maganda sa ating dispensation, ang Holy Spirit ng Old Testament time, pagka pinagkakasalanan, nalabas sa kanyang tinitirahan. Kasi hindi permanent and dwelling. Pero pagdating sa New Testament, siya'y titira at mananahan sa inyo magpakailanman. So, hindi na nalabas ang Holy Spirit kapag tumira siya sa kanyang mga anak. Kaya dapat kung siya'y nakatira, ramdam mo. Ang inyong bang bahay, ramdam ninyong may nakatira? Kahirap naman bahay mo, hindi mo alam na may tao. Kung yung bahay mo, alaman mo may tao at nakatira, dapat alaman mo ring may nakatira sa iyo. Na Holy Spirit. Are you with me? Uy. Siguro assignment are. Paano ko gang makakapanga kay may Holy Spirit? Saan mo nakakapayong? Sa kadais ko, pastor, kapa ako sa kadais ko. Sa iyo. Tatandaan niyo ha, ang Banal na Espiritu nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y. Ibig sabihin, kung wala kang Holy Spirit, hindi ka anak ng Diyos. Kaya dapat kapa mo yan. Oy. Kaya minsan kayo magbulay ng Bible. Hindi yung puro letra lang. Pag nabasa na inyo ang Holy Spirit nakatira, okay, nakatira sa iyo, paano mo nalaman? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, nangain ka lang ng kalamyas, hindi mo maitatanggi. Kasi nga, sino dito yung nangain ng kalamyas at hindi halata? Ay, gumaling ka na ng pigil mo. Ay, ini-imagine ko pa nga lang, naglalabay na ako eh. Ini-imagine ko pa lang ako nangangain ng kalamyas ngayon, na ang dila ko, nakatas. E di lalo kung kinakain mong aktual ang kalamyas. Tapos Holy Spirit, hindi mo alam na nakatira sa iyo. O baka naman talagang wala sa iyo. Man. Hindi ko na muna sasabihin. Bahalang kayo magtanong. Pero ito ang mahalagang dapat nyo maintindihan. Pag tinunton nyo po ang mga talatang usaping adoption, hindi ka makakaiwas sa katotohanan yan. Are you with me? Babalandra at babalandra yan talatang yan. In fact, hindi lang yan talatang yan. Ako'y matagal mangaral. Pag inasa-isa ko yung talata, abutin tayo ng worship service. Kaya may Holy Spirit. Una, welcome into God's family. Number 2, warranted as children of God. Then number 3, witnessed. Banal Espiritu ang nagpatotoo mismo. Ha? Oh. Nakilos. Yun. Okay, number 4 na tayo. Warmly related to the Father. Ano ang idea ng warmly related to the Father? Meron na kayong
ang Diyos ay hindi na bilang manglilikha mo lang at hukom, kundi siya'y iyong Ama. Pag pinag-usapan niyo po ang adoption sa Bible, babalandra din yan sa inyo. Basahin natin ang 8:15 and 17. 8:15 and 17. Ako'y dadapa muna uli. Nakarot na uli eh. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkalipin sa ikatatakot. Sa totoo na, talagang nakakapangamba kapag hindi mo tiyak na anak ng Diyos ka. You're bound to hell. Amen. Datapwat tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkup na dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama. Ano ba yung Aba? That is pagsigaw. That is filial spirit. That speaks about relationship with God. Lahat ng tunay na anak natawag sa Ama. Ano? At makatotohanan yon. Halimbawa, si Jemuel, Daddy, lasap ko ang pagtawag niyan, Daddy. Bakit? Anak ko talaga siya. Pero yung kapitbahay ko, tumawag sa akin ng Daddy, pa sino, are? Hindi pa naman ako nag-aampun eh. Pero yung nakikidaddy na. Alaman mo yung sigaw ng anak mo, ang tawag ng anak mo, kaysa nakikidaddy lang. Amen? Bakit? May pinagsamahan kami ng aming anak na Jemuel. Hindi yan naalis na hindi nagpapapray sa akin. Yan ay kumayakayakap sa akin, igting na igting. Magaling lumambing yan sa akin. Tapos hindi ka naman ganun, bigla kang tatawag sa akin ng ama. Ba? Ay, sino gare? Lalo si Tomas. Alam nyo, ibang ugnayan ang ama at anak. Ngayon, maraming tao, estranghero sa Diyos. Naintindihan niyo ba yan? Maraming ngayon walang pakialam sa Diyos. Yung bagang lumambing sa Diyos. Yung bagang dumipende sa Diyos. Yung bagang tumiwala sa Diyos. Yung bagang magpasakop sa Diyos. Wala nga pakialam sa Diyos. Tapos tatawag kang Daddy. Sino ka? Amen. Kaya yung turo ng Panginoong Sus sa pananalangin, kung kayo mananalangin ay ganito. Di ka? Nagturo ang Panginoong Sus ng tamang pananalangin. Hindi yung panalangin sinasaulo. Hindi yung panalangin nakasulat sa papel. Ang panalangin ni ito yung pattern. Ama naming nasa langit ka. Tiyakin mo panganalangin ka, Ama mo talaga, ang Diyos na nasa langit. Paano malalaman? May kasunod sambahin nawa ang ngalan mo. Ano ibig sabihin? May respeto ka sa tatay mo. Nako! Nakikiama ka! Ay, be careful. Be careful. Kayo ba, mga anak, gumagalang sa inyong mga magulang? Sa inyong tatay? Ngayon, kung tatay mo ang Diyos, nasaan ang respeto? Amen? Tingnan mo naman. Kaya ang daling obserbahan ng hindi ligtas. Madali. Hindi ho kayo maliligtas dahil ng paggawa. Pero kapag talagang anak ka ng Diyos, gagalang ka sa Diyos. Ang paggalang ho, hindi makabasag pinggan. Hindi ganon. Kundi pag sinabihan kang sumunod ka ng garne, ikaw ay nasunod. Kaya nga sabi, ano sabi? Ama namin nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang karihan mo, sundin nawa ang kalooban mo. Biki ama ng ama, ay Israel ka naman. Oy. Naalala ko ang tatay pag nagagalit kay Puyog. Si Puyog, yung si Ande. Ikaw hindi susunod. Tayo magpalit na ng pangalan. Ikaw na ang ama, ako ang anak. Kaya ba nakakapanig ng ganyang pagmumura? Tatawagin mo akong ama? Napakasaramulyo mo naman. Ang Kristiyano nagkakamali, pero iba yung nabubuhay sa mali. Kaya mga kapatid, hindi natin maiiwasan yan. Out of more than 50 verses,
ano, word for word and synonym, including the principles of adoption, hindi natin kayang iwasan yung pangungusap na talatang yan, na dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama, tayo'y umiiyak, tayo'y tumatagoy sa Diyos, Ama, Daddy. Ito'y pag-uusap ng closeness, ng intimacy, ng relationship. Hindi ka na estranghero sa Ama. Kaya kung iniwala ang lahat ng anak ng Diyos na nanalangin, hindi pwedeng hindi. Walang Kristiyanong hindi maaaring hindi manalangin. Bakit? Ang panalangin naman di sa uluhin, yan ay sigaw ng iyong espiritu, ng iyong kaluluwa. Are you with me? So, warmly related to the Father and then last. Alam mo, ang sarap po sana niya, kaso lang, hindi talaga natin pwedeng patulan ng bulay. Then last, waiting, full, redemption. Yan po yung ating hindi rin maiiwasan pag ating sinunson. Romans 8:23. Alam niyo ba kung bakit tayo tumataghoy, Abba Father, bukod sa tayo anak ng Diyos? Kasi hindi tayo masaya sa masamang sistema ng meron ng mundo at sa ating lumang pagkatao. Are you with me? Kaya ang tunay na anak ng Diyos, ang ganda. Basahin mo ang Bible, ang ganda. Ang tunay na anak ng Diyos may digmaan. Ang tunay na anak ng Diyos, yan, ito isang magandang, sinasabi ko, paano kung makakapa ang Holy Spirit sa aking buhay? Dapat nararamdaman mong hindi ka na para sa dating buhay. Oy, kalaban mo na ang dating ikaw. Dahil ang bagong ikaw ay yung related kay Kristo. Christ is our very life. I am crucified with Christ. Therefore, I no longer live. And the life which now I live in the flesh, I live in the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Yan yun po. At hindi lang gayon, kundi pati naman tayo, na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu. Sa makatwidbagay tayo namay, nangagsisihibik din sa ating sarili. Ano inihibik natin? Ano yung salita naghihibik? Malalim yan. Hindi hilik, hibik. Marami sa baptist, pag nakikinig ng preaching, hilik eh. Ano? Nangagsisihibik din sa ating sarili. Na ano? Sa paghihintay ng pagkukupkup na dili iba't ang pagtubos sa ating katawan. Alam niyo, mga batid, ang ating kaligtasan may 3 stages: past, present, and future. Ano yung past? Ikaw ay areglado na anak ka na ng Diyos. Ikaw ay sanctified. Pero yung iyong kabanalan may proseso hanggat hindi pa dumarating ang Panginoon. Doon mo makakapa ang Holy Spirit hanggat hindi pa dumarating ang rapture. Dapat may paghibik tayo. Hindi na tayo masaya sa masamang sistema meron sa ating katawan. Are you with me? Amen? Nakakapagod ang kasalanan, di ba? Kayo ba'y napapagod din sa kasalanan? Isang palatandaan yan na mayroong nakatirang Holy Spirit sa iyo. Pero pag masaya ka pa sa kasalanan, you enjoy sinning, walang Holy Spirit na napipighati sa iyong buhay. Amen. Amen. Alam nyo, yung pinakamaliit na kasalanang pwedeng sinasabi ng mundo, yan ay nakakapagpayanig ng buhay Kristiyano. May mga white lies. Kahit paanong katwiran mo, basta kasinungalingan, yanig yan sa iyong buhay. Yun nga lang, hindi ka nakapagbalik ng labis na sukli.
Kayo yung nakaranas ng ganon? Yung alam yung labis sa sukli. Kaya ka bagay, problema mo yan, pasala-sala ka ng sukli. Pero sa iyong puso, may kirot yan. Nung kami napasok sa Bob Jones, ikaw ang bibili ng paninda, ikaw din ang magsusukli. Grabe yung testingan doon. Ang tindahan doon, walang tao. Ang tao yung nabili. Kukuha ka ng iyong binili, ikaw na magsusukli. Walang CCTV. Ewan ko lang ngayon. Ang CCTV, konsensya. Ang tindi ng testingan doon. Bakit? Ang mahalaga daw ay karakter. Sabi ng school ng Bob Jones. Are you with me? Hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu. Sa makatulad bagay tayo na may nangagsisihibik din sa ating sarili. Ano ang inihibik natin? Sa paghihintay ng pagkukupkop. Anong pagkukupkop na yon? Completion yan. Nadilibat ang pagtubo sa ating katawan. Sa rapture po yan. Nagsisibik. Bakit? Kayo ba'y anak ng Diyos? Kayo ba'y nangangarap na rin na isang araw ay dumating na ang Panginoon? Wala na tayo habang panahon. 1 Corinthians 15:51-57, 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 17. Itong ating katawang ito, papalitan ng bagong katawan. Yan ay hindi mo rin may iwasang pangungusap pag tinuntun mo ang salitang adoption. Yung honest na paggamit ng talata, walang dapat iiwasan. Kung ano yung flow, gawin natin. Sundan natin. Tama? So ang may Holy Spirit, hindi magsasaya sa kasalanan. Walang Kristiyano, nagsasabing Kristiyano, pero habang buhay, nagtataklob ng kasalanan. At nagkukubli. Iba yung nagtataklob dahil sa ayaw mong maging kasiraan. Iba yon. Love covereth sin. Pero ikaw yung nagtataklob para lang manatili ka sa kasalanan. Wala kang Holy Spirit. Alam niyo po, kahit maging membro ka ng Baptist, kung wala kang Holy Spirit, Baptist ka lang. Pero you are still unsaved. May mga Baptist, ako naniniwalang nasa impyerno ngayon. At may mga Baptist pang papuntang impyerno. Bakit? Ang Baptist hindi nakakapagligtas. Pero kung ikaw ay tiyak na ligtas, mag-baptist ka. Magandang ikaw ay ligtas na nasa baptist ka pa. Pero kung ikaw ay nabaptist mo lang, pero hindi ka ligtas, mind you, walang pagbabago dyan. Kasi ang nagbabago ng buhay, si Kristo, Holy Spirit, ang Ama, ang Diyos. Kumusta ho tayo? Kayo ba anak na ng Diyos? Ayun po, magtapat lang tayo sa talata. Kayo, may mga concordance, kayo, mga marurunong. Kaya kayo maglagay din ng Bible software sa inyong Bible, hindi yung puro babalo. Hindi yung puro mga komedya na mga magilty tayo dyan. Kaya tayo pupunta sa loob ng simbahan, lumbay na lumbay, napagod tayo sa kamunduan. Yan pa ang ating dapat nararamdaman. Dapat ang masamang sistema ng mundong ito ay kapaguran. Are you with me? Hindi kagalakan. Kapaguran. Ang ganda. Sa totoo na, pagkatapos ko mag-outline, ako ay napapasamba sa Panginoon. Bakit? Ang ganda ng Bible. May patas na kanya. At saka nakakahalaber. Amen? Yung tunay, magagalak. Yung hindi, matatakot. Kayo ba'y nagagalak ngayon? Ba't parang abot-abot ang lunok ng laway? Parang ako yata nasa dilim pa. O, di ka galing, ngayon nare-realize mo, hindi pa huli ang lahat. Magmakaawa ka sa Panginoon. Hanggat hindi ka pa niya kinukuha, may pag-asa pa. Magsisi tayo. Amen? So, yun lang po, wala na po akong mahabang panahon. Una, God is able to cherish. Tagalog, kaya ka ng Diyos ampunin. Kaya ka ng Diyos kupkupin. Ngayon, yung mga talata ang ating binagtas dyan, pinili lang natin dahil may mga pari-pariho naman ang tunog. Una,
ang mga anak ng Diyos ay nasa loob ng pamilya ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos ay pinagtibay na anak ng Diyos. At ito'y pinatututuhanan ng Banal na Espiritu. At ito ay merong talagang relasyon sa Ama. And then, nag-aantay ng lubos na katubusan. Tayo tinubos na, positionally, ibinigay na sa atin yon. Pero ang katuparan ay hindi pa lubos sa pagbabalik pa lang ng Panginoon. Pero at least, angkin na natin yon. Tama? Parang kasalan. Nakapagbulungan na. Wala pa lang mismo yung tagpo ng kasalan. Pero, nakapagbulungan na. Tama ba? Lahat ng na kay Kristo, betrothed na. Wala pa lang yung aktual na kasalan. Lahat ng wala kay Kristo, hinatulan na. Wala pa lang sa aktual na pagharap sa hukuman. Pero hinatulan na. Hindi hahatulan pa lang. Pero ang nanampalataya kay Kristo, wala nang hatol. Maliwanag ko ba? Kayo ba'y ligtas na? Kayo ba'y anak na ng Diyos? Talaga? Kayo ba'y tiyak na ninyong palangit pag kayo namatay? Bigla nag-iba eh. Yung gayon. Lahat ng anak ng Diyos palangit. Kung hindi mo tiyak, hindi ka pa anak ng Diyos. Minsan pag iniba-iba mo ang tanong, nalabas eh ano. Kaya ba lahat anak ng Diyos? Check nyo ba kayo lahat palangit? Kung hindi pa, huwag natin dayain natin sarili. Magsisi tayo ng ating mga kasalanan, manampalataya tayo kay Jesus. Tayo manalangin.